Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo at Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquivir, KJ's Home Baked Delights, Bibi at Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Enriqueta at Jacinto family, John Cardinal at family. Para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, para sa kagalingan ni Adela Mutok, para sa kalwalatian ng mga kaluluwa ni na Rosalina, Jose Angelo, Rosalina, Rubencia, Doronador, Igaw, Feliza, Emerita, Elena, Billy Joe, Felipe, Aparacion, Rodolfo, Regina Senior, Victoria, Preselita, Danilo, Agapito, Charito, Maybelline, at ang lahat ng mga yumaong nakalistas sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganun din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguraduhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang mga aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Isama rin po natin ang kaluluwa ni Jesus. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Quirino Cristobal, Virgilio Trosi Peñalosa, Dani, Lito, Susan at Edna Illescas, pamilya Caspet, Alon Harabit Simangan, pamilya Naag, Lavillas at Ferrer, Lego Macchio, Lourdes Hilario, Grace Malbin, Ramon at Maria Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, El Malagwador, Maria Teresa Mendoza, pamilya Ong Reyes at Adiarde, pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Fanny Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Solid de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Jenny Galvez, Alicia Arcega Bea Crucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Aida F. Resurrection, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Tulita Nicolas, pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawak Mikawayan, drivers at employees ng Mile Vine Trucking, Jessie Pampilon, Maria Teresa Torres, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victoria TV na MC, Dina Saavedra, Jody Tejada Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Soroquino, Janet Wawatamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilehera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Dennis at Evelyn Budag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, Father Prince Marcelo, Father John Di Lazaro, Cora Milencio, Edward Mariano, Meli Ligaspi, Ronald Texon, Father Randy Cancino, Father Christopher Rivera, Janet E. Pascual, Eliza Pajardo, at para sa kaarawan ni na Arvin Sumagang, Carlo Jose Estrella, Maria Teresa Mendoza, Felix Antonio, Father Ronald Galban, Darwin Sirano, Susana Basa, Christine Montalban, Mona Lisa Reyes, Vicente Roman Calderon III, Amelita Jimenez, Remedios Carino, Noel Di Mano, Lucy Eje, Bingtan, Teresita Manabat, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Siledonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel Din Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Bran Angelo, Jose Teodora, Justin Lucida, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pepito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Felomena, Alejandro, Debbie, Lourdes, Rudolfo, lahat ng mga na mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo rawang ningapit sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para dito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, narikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at tinipos siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, magandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus, ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus.
Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang mga dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, muli ay ating natunghayan ang ginawa ng ating Panginoon na pagpapagaling sa isang ketongin na lumapit sa Kanya. Madalas na nating naririnig ang mabuting balita na ito. Madalas na at palasak na sa ating pandinig ang istorya ng ketongin na ito. Subalit mga kapatid, ang kakaiba sa lahat ng istorya nang dahil sa ketongin na ito ay sapagat ang ketongin na ito sa paglapit na sa ating Panginoon, hindi niya ipinipilit na siya'y pagalingin ng ating Panginoon. Kaya nga ang kanyang pakikiusap ay dala ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Subalit ang kanyang pakikiusap ay nanatiling pakikiusap lamang. Hindi nagpupumilit sa ating Panginoon. Hindi pinipilit ang ating Panginoon na siya'y pagalingin. Bagkus nakikiusap na kung ibig ng ating Panginoon ay gagaling ang tao na ito. Kaya nga po pinapayagan niya ang kanyang sarili na manikluhod sa ating Panginoon. Nagpapakumbaba siya at hindi naman hinahayaan niya na ang kalooban ng Diyos ang mangyari at hindi ang kanyang kalooban. Sapagkat kung kanyang kalooban lamang ang mangyayari, sana gumaling na siya. Sana ang hihilingin niya, pagalingin ninyo ako. Subalit ang kanyang sabi sa ating Panginoon, hinihiling niya sa ating Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Kaya nga dalawang bagay ang po pwedeng mangyari. Kung iniibig ng Panginoon, tiyak na siya'y gagaling. Subalit kung hindi iniibig ng ating Panginoon na siya ay gumaling, ano ang kahinatnan ng ketongin na ito? Mananatili siyang ketongin pero tanggap niya kung ano ang mangyayari. Kaya nga po walang pagpupumilit, naroon ang kanyang pag-asa na sana pagalingin siya ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, dala ng kanyang habag, ito ang kanyang ginawa. Ang sabi niya sa ketongin, ibig ko, gumaling ka. At noon din ay gumaling mula sa ketong ang tao na ito. Kaya nga po ito'y nagbibigay sa atin ng paalala na sa buhay natin, may mga bagay na gusto natin, pero minsan hindi nangyayari ayon sa ating kagustuhan, sapagat hindi ang ating kalooban ang dapat maraig, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga may mga pagkakataon, mahirap po ito para sa atin. Kasi may mga bagay na gustong-gusto tayo mangyari, may mga bagay na kumbinsido tayo, pero may mga pagkakataon, iba ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Isipin na lamang natin mga kapatid, no? Minsan, meron tayong mga tao na gusto. Ayun po ba nga, mga tao nung araw na gustong-gusto natin, na sana yun na ang makapareha natin pagdating ng panahon. Na sana siya di mapangasawa natin pagdating ng panahon. Pero tignan po ninyo mga kapatid, no? Kung minsan, yung gusto mo, ayaw naman sa iyo. Bakit? May gusto siyang iba. Kaya nga kung tunay ka nagmamahal, ano ang gagawin mo? Yung kaligayahan niya ang iyong pipiliin. Kaya nga kapag kapwa halimbawa, kaligayahan mo lamang ang gusto mo, ang gagawin mo, pipilitin mo siya na mapa sa iyo. Pipilitin mo siya na maangkin ng para sa iyo. Kaya nga kapag gano'n na nangyari, makakasama mo nga siya, makakapiling mo nga siya, pero ang loob naman niya, malayo para sa iyo. Sapagat meron siyang iba na tunay niyang minamahal. Subalit ang mga taong tunay na nagmamahal, ano ang kanilang ginagawa? Hinahayaan nila na kung saan liligaya ang taong kanilang minamahal. Kaya nga kung ito ay para sa iba, maligaya na siya na sinapunta para sa iba, sapagat alam ng taong nagmamahal na yung kanyang minamahal magiging masaya sa piling ng ibang tao. Kaya nga po nagpapalaya ang isang nagmamahal, nagpapalaya at nagpapaubaya, nagpaparaya para sa kanyang minamahal, sapagat ang kanyang priority hindi yung kanyang sarili, ang priority niya yung taong kanyang minamahal. Kaya nga po mga kapatid, nangyayari rin yan sa atin na minsan may gustong-gusto tayo, pero iba yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga po sa aking 8 taon na pagiging prefect of discipline sa ating pong seminaryo doon sa Giginto, madalas po itong nangyayari. Yung po bang may mga bata, gustong-gusto talaga na sila'y maging pari, kaya lang may standard
may qualifications ang ating seminaryo. Gustong-gusto mo man, pero kung hindi ka naman papasa doon sa standard, hindi rin po pwede. Kaya nga po, hindi yung kalooban mo ang mangyayari, hindi yung kalooban mo ang maghahari, kundi yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong itinalaga upang mamili kung sinong karapat-dapat na maging pari sa kinabukasan. Kaya tignan po ninyo mga kapatid, no? Marami na rin po tayong kilalang taong ganyan. Yung po bang tamang-tama yung sinasabi ng Panginoon, marami ang tinawag, subalit kakaunti ang pinipili. Kaya pansinin po ninyo, doon po sa Amerika, yung kilalang aktor na si Tom Cruise, siya po'y dati pumasok sa seminaryo. Kaya lang mga kapatid, may ginawa na hindi maganda, kaya po napaalis doon sa seminaryo. Gustuhin man niya, pero mga kapatid, iba ang plano ng Diyos para sa kanya. Dito po sa Pilipinas, pansinin po ninyo, ito pong kilala nating artista, kilala nating talk show host, si Boy Abunda, kilala po ng marami yan. Ano? Yung po bang siya rin po nagseminaryo, pero may mga pagkakataon, iba yung plano ng Diyos para sa kanya. Kahit na siya nagseminaryo, pero nakita niya yung kanyang sarili, hindi siya para sa pagpapari. Kaya nga po ngayon, successful siya sa kanyang buhay, pero very grateful siya sa kanyang pagpasok sa seminaryo. Very grateful siya sa ginawa na kalooban ng Diyos para sa kanya. Sapagat hindi man ang kanyang kalooban ang nasunod, pero ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mahabaging awa ng ating Panginoon, pinagkalooban naman siya ng tagumpay sa kanyang buhay. Kaya nga po sa atin, ganyan din po yung nangyayari. May mga pinagdarasal tayo, gustong-gusto nating makamit, pero may mga times, hindi binibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Hindi karapat-dapat para sa atin, o hindi tayo karapat-dapat para doon sa ating hinihiling. Pero mga kapatid, ito naman ang paalala sa atin ng ating Panginoon. May mga kahilingan man tayo na hindi pinagbibigyan ng ating Panginoon sapagat hindi karapat-dapat at hindi akma para sa atin. Pero may mga times naman na yung ating mga bagay na kinakamit, hindi man natin hinihiling, pero kusa ng ipinagkakalob ng Panginoon, sapagat alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Alam ng Diyos kung ano ang dapat ibigay sa atin. Alam ng Diyos kung kailan din at sa paanong paraan ipagkakalob ng Diyos ang biyaya para sa atin. Kaya nga mga kapatid, kagaya ng sinasabi sa ating mabuting balita, tumulad tayo doon sa taong ketongin, sa ating pananalangin. Hindi tayo namimilit. Nakikiusap tayo sa ating Panginoon na buong kapakumbabaan at ang kalooban ng ating Panginoon ang hinahayaan natin na maghari sa ating buhay at hindi ang ating kalooban lamang. Sa gayong paraan, nagiging masunurin tayo at mapagtalima sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, kumapit tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Sa bawat pananglita ng atin po itutugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong na malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong na may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo naway mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Mahawaing Ama, palalimin mo ang diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na umanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, ang paghahang ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pakundangan dito'y mapasami nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't pinabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silimrim mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala at huwag kami hintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa indulot na pakikinabang. Ipagkalubong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.